pag-ibig at kapayapaan, mga kapatid, sa mga sumasampalataya sa ating Diyos Ama at ating Panginoong Hesukristo na ating kapagligtas, at sa pakikipisan ng banal na Espiritu sa atin. Mamalagi nawa ang pag-ibig sa ating mga puso. Ang ating pag-uusapan ngayon, mga kapatid, ay ang The Body of Christ. Sino ba tong The Body of Christ? Basahin natin dito sa unang Timoteo 3:15. Ngunit kung ako'y magluwat na mahabang panahon, ay upang maalaman mo kung paano ang dapat sa mga tao na ugaliin nila sa bahay ng Diyos na buhay, na siyang iglesia ng Diyos na buhay at haligi at suhay ng katotohanan. Sabihin, yung sinasabi dito ni Pablo, yung iglesia o yung The Body of Christ, siya pala yung iglesia ng Diyos na buhay. Ito yung haligi at suhay ng katotohanan. Kasi yung iba, pinagkakamalian ito eh. Sabi nila, pag umanib ka daw sa kanila, sa iglesia nila, maliligtas ka. Ngayon, kasi yung iglesia nila gawa sa bato. Kasi pag umanib ka daw doon, maliligtas ka. Ay, tingnan natin kung ano yung sinasabi ba dito na kung paano ang dapat sa mga tao na ugaliin nila sa bahay ng Diyos. Siya ang iglesia ng Diyos na buhay. Sabi diyang buhay. At haligi at suhay ng katotohanan. Ayun. Sino-sino ba itong na to? Sino ba itong iglesia ng Diyos na buhay? Kasi sabi dito sa sa Gawa 17:24. Sabi dito ni Lucas, sabi dito, ang Diyos na gumawa ng sanlibutan at ang lahat ng mga bagay na narito siya, palibasa'y Panginoon ng langit at ng lupa at hindi tumatahan sa templong ginawa ng mga kamay. Sabihin, yung iba kasi pinagkakamalian to. Yung church daw, building daw yun. At pag umanib ka daw doon ka maliligtas. Mali. Pag sinabing iglesia ng Diyos na buhay, mga buhay ito, sabihin, mga na siyang iglesia ng Diyos na buhay at haligi at suhay. Ibig sabihin, sila yung haligi at suhay ng katotohanan, yung iglesia ng Diyos na buhay. Ayun. Kung titingnan natin yung salitang iglesia dito sa interlinear ng Greek word, which is the church, ecclesia, na ibig sabihin ay assembly, congregation. Kung titingnan natin yung strong word nito, ecclesia, church, assembly, congregation. Ibig sabihin, ang definition ay church, assembly, congregation, meaning ay ito, the whole body, yung Christian believer. Na ang ibig sabihin niya, preposition, origin name, the call out ones. The called out. Yan ang ibig sabihin ng ecclesia. Ayun. Asa na tayo dito sa Sino ba tong
the body of church o the body of Christ. Kasi tinawag itong church. Kasi ayon dun sa Mateo, dun sa sinabi ni Kristo, 16:18, tatayo ko ang aking iglesia. Itatayo ko ang aking iglesia, sabi ni Kristo. Yun. Dito naman sa Gawa 17:24, sabi dito, hindi tumatahan sa mga templong ginawa ng kami. Sabihin, hindi doon tumatahan. Kanino? Kanino tatahan? Sino ba yung the body of Christ? Ayun, basahin natin dito sa sa unang Korinto 3:17. 16 pala. Sabi dito, hindi ba ganinyo nalalaman na kayo'y templo ng Diyos at sa Espiritu ng Diyos ay nananahan sa inyo? Ibig sabihin, yung templo ng Diyos o yung sinasabi dun sa unang Timoteo 3:15 na iglesia ng Diyos na buhay, tayo pala yun, yung templo ng Diyos. Kayo'y templo ng Diyos. Sino naman tong kayo'y templo ng Diyos? Basa tayo dito sa Gawa sa 11:26. Sabi dito, nang kanya siya ay masumpungan, ay kanyang dinala siya sa Antioquia. At nangyari sa buong 1 taon sila'y nakisama sa iglesia at nagsipagturo sa maraming tao. At ang mga alagad ay pinasimulang tawaging Kristiyano. Sabihin, yung the body of Christ o yung church tinawag sa panahon ni Apostol Pablo na Kristiyano. Kristiyano. Yung kaganina, inabasa natin, the called out ones, yung sinasabi dito, ecclesia. Sabihin, ito yung assembly congregation, Christian believer. Nabasa natin dito sa Gawa. Sabihin, pinasimulan tawaging Kristiyano. Christian. In English, Christian. Kaya ang tawag sa ating Christian, Christian. Christian ang tawag sa atin. Christian. Ngayon, ano pang ibang katawagan ng the body of Christ? So dito, sa unang Pedro 1:3. Sabi dito, purihin nawa ang Diyos at Ama ng ating Panginoon Hesukristo, na ayon sa kanyang malaking awa ay ipinanganak tayong muli. Sabihin, tayo ay mga born again. Sabihin, ipinanganak. English. Sabi dito, bigatin us again. Ito kasi malalim to sa King James Version. Bigatin. Dito natin babasahin sa English Standard Version. Born again. Sabihin, yung mga Christian ay tinatawag din silang born again. Malinaw, born again.
Kaya kung tawagin man kayong born again o Christian, huwag kayong mahiya. O sabi nga dito ni Apostol Pedro sa 4:16. Sabi dito, ngunit kung ang isang tao ay magbata na gaya ng Kristiyano, huwag mahiya. Kundi luwalhati ng Diyos sa pangalan nito. Pag tinawag kayong Christian, born again, hindi yun masama kasi nasa Biblia yun . Yun ang tawag talaga sa atin, Christian, born again. The called out ones. Ano pa yung ibang tawag ng ito? Sabi naman ng ating Panginoong Hesukristo, kasi may tinatawag na tunay . Tunay na born again, tunay na Christian, tunay na believers, mga tinawag. Dito, sabi ni Kristo sa 8:31, hindi ka lang yung tagasunod ni Kristo. Hindi ka lang basta ganun. Sabi dito, sinabi nga ni Jesus sa mga Hudyong yaon na nagsisisampalataya sa Kanya. Ito, nagsisisampalataya na to. Kung kayo'y magsisisampanatili sa aking salita, kung gayo'y tunay nga kayong aking mga alagad. Yung mga unang mga nagsisisampalataya sa Panginoong Hesukristo, tinawag niyang mga alagad. Yung mga una, sabi dito, kung kayo magsisisampalataya, tunay. Tunay nga kayo. Hindi yung tayo ay Christian lang, tapos born again lang, Christian, mga ganun. Pero yung mga ugali naman natin, tulad nitong nasa Efeso 4:31. Yan yung sinabi dito ni Pablo. Kasi hindi ka pwedeng maging Kristiyano kung ito ang mo. Ito, lahat ng mga kapaitan at kagalitan na pagkakaalit, kalaldalan. Kung madaldal ka, tapos maglilibak ka, hindi ka Christian yan. Hindi ka born again yan. Ano pa yung tawag sa body of Christ? Ikalawang Korinto 5:17. Sabi dito ni Pablo, kaya't kung ang sino man ay na kay Kristo na, siya ay bagong nilalang. Sa English nga natin basahin. Sabi dyan, therefore if any man be in Christ, he is a new creature. Sabihin, ito naman sa ESV, ganun din, new creation. Ito naman sa sulat ni Pablo sa Efeso, sa mga taga-Efeso, sabi dyan, having abolished in the place and enmity even the law of commandment contained in the ordinance, for to make in himself twain one new man. Sabihin, isang bagong tao. Yan ang ibig sabihin ng church. One new man. Sabihin, hindi ka na yung dati. Isang bagong tao ka na. Hindi ka na yung katulad dati. Yan ang tinatawag na Kristiyano. Kasi hindi ka matatawag na the body of Christ kung ikaw ay tawag dito sa
Ganito ang pamumuhay mo. Sabi dito, lahat ng kapahitan, kagalitan, pagkakaalit, kadaldalan, paglilibak, mga alis nawa sa inyo. Hindi ka matatawag na isang Kristiyano kung ito yung ipinamumuhay mo. Para ka ring walang kabuluhan yung pagiging Kristiyano mo. Sabi ni Pablo bang, ang lahat ng kapaitan at kagalitan, mga alis nawa sa inyo, paglilibak. Ngayon, sabi dito sa Mateo, balik tayo doon kaganina sa Juan pala muna, 8:30, kasi may tinatawag itong tunay na alagad. Kung magkagawin tunay nga kayong alagad, sabi dito, kung magsisipanatili kayo sa aking salita. Ngayon, tayo naman bilang Kristiyano, bilang born again, pinanganak na magbuli, o mga believers, kung magsisipanatili tayo sa salita ng Diyos, sabi niya dito, tayo tatawaging tunay. Tunay. Dito sa sa Mateo 16:24. Sabi dito, na magkagayo, sinabi ni Jesus sa kanyang mga alagad, kung sino man ang tao ibig sumunod sa akin, ay tumanggi sa kanyang sarili at pasanin ang krus at sumunod sa akin. Sabi ni Pedro doon sa unang Pedro 4:16, kung magbata man kayo, tulad ng isang Kristiyano, huwag kayo mahiya. O dito, sabi ni Kristo, sumunod kayo sa akin, pasanin ninyo ang aking krus. Sabi dyan ni Kristo, sumunod tayo sa Kanya. Kasi dyan tayo matatawag na the body of Christ, o yung tinatawag na iglesia ng Diyos na buhay. Sabihin tayo yung mga buhay na mga believers, mananampalataya. Hindi yung building na sinasabi hindi yung mga building na sinasabi nila. Pag umanib ka doon, huwag maliligtas, hindi yun. Sabihin yung tinatawag na iglesia, malinaw naman doon sa tingnan natin Sabihin ng church o iglesia, assembly, sabihin, isa yung mga believers, mga Christian, mga tinawag, called out ones. Yan ang ang tinatawag na iglesia ng Diyos na buhay. Sabihin doon sa unang Korinto, tayo yung templo ng Diyos. Tayo yung templo ng Diyos. Hindi ba ganyo nalalaman kayo templo ng Diyos? Sabihin, sa atin mananahan ang Diyos at Espiritu ng Diyos nanahan sa inyo. Sabihin, sa atin, tayo, mga mananampalataya. Yan ang tinatawag na templo ng iglesia ng Diyos na buhay. Sabi dito, balikan niya natin yung 1 Timoteo 3:15. Sabi dito, kung paanong dapat na ugaliin nila sa bahay ng Diyos na buhay. Na siyang iglesia ng Diyos na buhay. Sa bahay ng Diyos. Sabihin, tayo yung iglesia ng Diyos na buhay at haligat suhay. Yung mga sumasampalataya, tayo yan.
So, yun lang mga kapatid kasi may part 2 pa to eh. Hindi ko pa yung part 2. Sa next na lang natin. Sa next topic na lang natin hindi part 3 pala. Yung magiging next topic naman natin ay head of the church. Head of the church. So, yun lang mga kapatid. Sabihin, yung sinasabing body of Christ, yung the church, yung one human, ay tayo yun. Yung mga sumasampalataya, yung Kristiyano, yung believers, yung mga born again, yung mga ipinanganak na magmuli. Ibig sabihin na one human. Yung mga bago na kay Kristo. So, yun lang mga kapatid. Maraming salamat at ingatan nawa kayo.